Senator Kiko Pangilinan is concerned the opposition may weaken heading into the 2028 elections. That's after former Vice President, now Naga City Mayor Leni Robredo, had said she will not run for president. Pangilinan said Robredo's decision could create a leadership vacuum that may be hard for other contenders to fill, potentially leading to disunity and a splintering of allied groups. He added this may result in multiple presidential bets from different parties, further weakening the opposition's chances. Pangilinan was Robredo's running mate in the 2022 national elections. Still, the senator said they respect Robredo's decision but hopes she will reconsider. But in a video released by the Naga City Public Information Office, the mayor said she is 100% sure she will not run for any national post in 2028. Garo kaya pirang beses mo sabihon. Iba pa lang gad mga. Si mga gusto sa kuya, nag-aasa pang magriba ang isip ko. Si mga habo sa kuya, nangungutya na nahiling din na ngayayan. Mabaribay man ang isip. Di na ko makikidebate. Willing na sana. Haluyan na ako nakadesisyon. Klaro na iyan. Hindi na ako ma-retire. All right, let's discuss this further with Caloocan 2nd District Congressman Egay Erice. Good evening, Congressman. Yes, good evening, Ses, Ton, and Pauline. Do you share the concern of Senator Kiko Pangilinan? Yes, as of now, the strongest candidate of the Liberal Party should be Vice President Leni Robredo. Pero kung ayaw niya talaga, personal decision yon at pinakamahirap sa kandidato kung ayaw mo. So, dapat siguro maghanap namin ng ibang kandidato. Ba't kasi ayaw niyong maniwala sa kanya? Yun na nga, ako naman, it's a fact, surveys will show that she can be the strongest candidate against Sara Duterte. Pero kung ayaw niya talaga, mahirap naman din. So, you might as well look for another candidate. And you have already floated the name of Mar Rojas. Yes. Does he know that? Have you spoken to him after floating his name, Congressman? Well, there are people close to Mar who are also convincing him na baka naman handa na yung mga tao dahil nakita naman natin for the last 12 years na 9 years na nakita natin na dahil popularity naging choice ng mga tao, nagkaganito yung bansa natin. Kung baka pwede naman ipaintindi natin sa mga mamamayan, dapat ang pangunahin nating criteria is qualifications. And we think that when it comes to qualifications, competence, integrity, it's Mar Rojas. At noong 2010 to 2016, yan yung economic tiger ang ating bansa. Yung credit rating natin tumaas, wala tayong naging masyadong utang, naging zero backlog yung classroom sa Pilipinas. Kung nagpatuloy lang sana yan, 2016, at pinili ng mga Pilipino yung qualifications over popularity, siguro maulad na Pilipinas after 9 years. So ngayon, baka pwede mag-reset. Huwag tayong, dapat siguro magbago yung mga Pilipino. Paano sila pipili ng kandidato? And aside from Mar Rojas, of course, nandyan din po si Senator Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. But how far off is the traditional opposition from uniting behind one candidate, Congressman? And how will that process work? And do you feel any pressure na po in terms of timeline to choose a candidate? We still have time kasi nga ngayon nagkakagulo naman yung administration, nagkakagulo naman yung grupo ni Vice President Sara. So marami silang kinakaharap. Vice President Sara is facing an impeachment. The Marcos administration are so embroiled in the multi-trillion
flood infrastructure mess, the national budget na kahapon nung nagkaroon kami ng oral arguments sa Supreme Court na talagang lumalabas doon na talagang nasa laula sa loob ng 3 taon yung national budget. Pero kagabi kausap namin no si former Secretary Edwin Dasierda, sabi nga niya siya mas may sense of urgency. Sabi niya nga na kailangan mag-meeting na ulit kasi yung huling meeting daw Feb 5 and wala pa daw follow-up since then. Wala kayong process to choose. Selection process. Yeah. Wala pang na-establish na kasi ang Liberal Party sa ngayon talaga naman si Kiko lang talaga ang active sa Liberal Party, si Senator Kiko. But Senator Risa belongs to another party, Akbayan. Si Senator Bam, hindi na rin, nag-resign na rin sa Liberal Party. So si Senator Marrojas inactive naman sa LP. So yun yung sitwasyon ngayon na parang hindi ba maliwanag yung So what are your some own... are, for example, ako I am anti-Marcos, some are they are willing to coalesce with Marcoses. So yan yung sitwasyon ngayon. Kasi sa tingin ko, kung sasama kami sa administration ni President Marcos, kasama kami doon sa issue ng national budget. Pero para sa inyo, ano ba ang magandang proseso sa pagpili para hindi kayo magwatak-watak? Well, siguro dapat ay magkaroon muna ng mga closed-door meetings at pag-usapan namin muna sa Liberal Party kung sino yung pwede natin maging pangbato. Then, kung agree na kami sa LP, then we can reach out to other alliances. So, dapat sa LP muna. Pero kung malaking bagay yun nung sinabi mo na some are willing, some are not willing to form a coalition with the current administration. So if you can't even agree on that, ano pang uunahin natin? Do we pick a candidate first or do we settle that matter on the coalition first? Kasi nga, kung magsasama lang kami for convenience, ganyan nangyari. Nagkisama lang for convenience ang Marcos at ang Duterte. Sabi nila, unity. Ano nangyari? Uni-away na, uni-nakaw pa. Dahil convenience, dapat talaga, based on principles. At dapat, ako sa tingin ko, mamili na tayo ng tama. Kung ano sino yung pinaka-qualified, yun ang piliin. Tapos saka na natin intindihin. Turuan natin yung mga mamamayan. Sabihin natin sa mga Pilipino, mamili kayo ng tama, ng may kwalifikasyon, ito yung kandidato namin, ito yung pinakatama, ito yung pinaka-qualified, piliin nyo. Pagka hindi nyo pinili, hindi kayo rin ang tatamaan. Hindi ba ginawa ninyo nga yan noong 2022 Talagang gano'n. Hindi naman pwedeng sumuko. Matatalo, mananalo, importante, lumalaban sa prinsipyo. Well, Congressman, ngayon na sinabi na po ni former VP Lenny na wala siyang plano tumakbo for any national position, gaano naman po magiging significant yung kanyang endorsement ng magiging posibleng kandidato ng traditional opposition? And sa tingin niyo po ba automatically lilipat yung kanyang mga supporters doon sa kandidato na kanyang i-endorse? Ang importante talaga yung voters' education. Tingin ko yun yung pinaka-importante sa magiging kandidato namin. Na willing talagang umikot at maintindihan, magturo at maintindihan ng mga mamamayan kung paano niya paundarin yung bansa natin at paano yung magiging pagkakaiba ng magiging administrasyon niya dun sa nakaraang 9 na taon na experience natin, mapait na experience in the last 9 years. Kung would you know ano yung stance ni former VP Lenny Robredo sa tinatawag na Unipink or if the traditional opposition were to form a coalition with the administration? Game ba siya? Hindi ko alam. Wala akong kasi ang interest ni Vice President Lenny, hindi na siya manational. So interest niya yung local. Anything that will favor Naga, syempre, yun ang
yun ang kanyang priority sa ngayon. Kaya mahirap na mahulaan kung ano yung iniisip niya. Pero naniniwala ako na dahil pareho naman ang prinsipyo, makakapili talaga ang Partido Liberal ng isang kandidato na may sapat na kakayahan at integridad, ay wala namang dahilan para hindi suportahan ito. Vice President. Kaya naman yan bago matapos ang taon, Kong? Dapat magkaroon ng proseso lang agad. At meron kami may mga pag-uusap na kami na ako lang nakikita ko na isang pwede maging problema ay yung whether we will be coalescing with the administration. Kasi ang sinasabi, for convenience, pero ang problema, kung we will be with the administration, then we will not be the opposition. Yeah. So, your own sense is ayaw ninyo? Ako, personally, ayoko. Okay. All right. Kasi nakita Loud and naman clear. Loud and clear. Thank you for joining the big story, Congressman Egay Erice.